Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Filipino community. Yan po ang caption, basahin ko Vice President Sara Duterte, ikukulong ni Milvin Matibag paglabas daw ng resolusyon. Kinumpirma ni NBI Director Milvin Matibag na may nakabinbing reklamo kriminal laban kay VP Sara Duterte na kasalukuyang nasa Department of Justice para sa kaukulang pagsusuri. Aniya, natapos na ng NBI ang kanilang investigasyon at naipasa na ang mga kaugnay na dokumento sa Department of Justice para sa pagresolba ng kaso. Ayon kay Matibag, hinihintay na lamang ang desisyon ng Department of Justice kung may sapat na ebidensya upang maglabas ng resolusyon na may probable cause. Kung mangyari ito, saka pa lamang maaring ihain ang kaso sa korte para sa susunod na yugto ng legal na proseso. Binigyan diin niya na ang anumang hakbang kabilang ang posibilidad ng paglalabas ng warrant of arrest ay hindi nakasalalay sa NBI kundi sa magiging pasya ng hukuman. Dahil dito wala pang legal na batayan sa ngayon para arestuhin ang Vice Presidente hanggat hindi pa natatapos ang proseso sa DOJ at wala pang inilalabas na kaukulang utos ng korte. Okay. So, tama naman ang pahayag ng NBI Director. Yung grave threat na pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial, matagal na yan, naisampa na ng NBI ang kanilang complaint sa Department of Justice. Hanggang ngayon, magto 2 years na, wala pa namang resolusyon. Kasi kung may probable cause na may nalabag na batas si VP Sara, yung 2 years na yan, sobra ng tagal para bigyan ng resolusyon kung ibasura ba yung complaint or i-indict o may probable cause sampahan ng kaso si VP Sara sa korte. Usually yan, kasi may kaibigan akong nasampahan ng kaso. Isinampa yung kaso is January 2024. Pagdating ng January, February, March, April. Halos sobra 3 buwan lang, meron ng resolusyon. Nakitaan ng probable cause laban sa aking kaibigan at naisampa na sa korte. So ang korte, naglabas kaagad ng warrant of arrest, kailang bailable offense, kaya hindi nakulong yung kaibigan ko, hinarap ang kaso sa korte. 1 taon lang yung trial, naibasura na yung kaso kasi halos walang ebidensya o napakahina ang ebidensya na i-present ng piskalya. So, bakit inabutan? November itong November 23, 2024 yung pagbabanta. Siguro, sabihin mo na lang, January of 2025. 1 year, 26. So, 1 year, 8 months na. So, bakit wala pang resolution ang DOJ? Yan ang tanong. Mas maganda sana
kung may resolusyon na, para malaman na ng taong bayan kung ano ba talaga. Eh, ang grave threat, mababang kaso lang yan. Kaya, pwede kang makapagpiyansa. I think ang piyansa niyan, nasa 40,000 lang ata. Maalala ko si Tatay Digong noon, sinampahan ni Franz Castro ng grave threat. Mga 3 buwan lang din. Naglabas ng resolusyon yung Quezon City Prosecutor's Office. Binasura ang kaso. Yung mga DDS vloggers na sinasampa ng kaso, binabantayan ko, nagkakaroon ng resolusyon in less than 1 year. Karamihan na ibasura, may mga ilan-ilan din na umakyat ang kaso sa korte. Example, si General Romeo B. Pukis. Sinampahan siya, siguro mga 4 to 5 months, may resolution na, nasa korte na yung kaso inciting to sedition. So, bakit hanggang ngayon wala pang resolusyon ang DOJ? Ano sa tingin nyo? Sobrang hina ang reklamo, kaya kailang hindi nila pwedeng ibasura. Kasi kung ibasura kaagad, wala nang saysay yung kanilang reklamo sa impeachment. Hindi rin kaya nila ma-indict na isampa sa korte kasi wala rin talagang ebidensya. So, ganun lang yan. Kaya good luck sa NBI, good luck sa Department of Justice sa inyong hangarin na masampahan, maaresto, maipakulong si BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko dire sa balay ni Karen Ngaso nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura og kadako sa buslot sa iyang yero. Dire dapit mo na ni ang gipang butangan lang gani og trapal. Gipang susugluhan lang gani ang uban. Ang diri gibutangan lang og tunnel bag. Tarpulin. So mo na ni ang itsura sa ilang higdaanan. Og mo na ni ang gitabang nga ero nga napulo kabuk nga digis kataas. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Katop na gyud sila. Karong adlaw karong tak na ako dako kay pasalamat sa Ginoo ug sa imo pod sir kung kinsa ka man tabangan pagid ka sa Ginoo dagan kay grasya kay ang 16 na katuig nga sinako karon gwapo na gid kaayo di na gid mo lusot among mata. Salamat gid kaayo.
Salamat gid kayo sa Ginoo ug sa nagtabang pud sa sin. Unta sa tanang panahon ang pagkamalipayos ti pamilya nimo ug maayong panglawas kanunay naa ani. Ginaot unta nga mupadayon pag gid ni sa dagan pang katuigan padagan pa nga mga parehas namo nga naglisod na nga sig dagan-dagan kung mag-ulan nga dagan pang matabangan nimo. Salamat gid kayo. Salamat po.